Ikaw pa ay nag-iisip ngayong araw kung paano ka nga ba kikita kahit nasa bahay ka lang. Ngayong araw mga kawaray ay ibabahagi ko naman sa inyo ang napakasarap na muron na suma na ito at walang iba kundi ang ating ubi muron. At syempre para sa ating suman muron ay talaga namang number 1 na kakailanganin natin dito ay ang dahon nga po ng saging. At dahil nga wala po akong nabilhan ng dahon ng saging sa talipapa, kaya naman nagpatulong na ako kay Nineta Barquez na samahan niya po ako na humingi ng dahon ng saging sa kaibigan niya. At dahil nga marami pong nag-order na sa akin ng suman muron, kaya hindi na po pwedeng i-cancel ang aking order. Kaya naman po, naghanap na ako ng paraan kung saan ako makakakuha ng dahon ng saging. At wala nga pong available sa talipapa. Kaya naman, nagpatulong na ako kay Ninette. At syempre, siya po ang katuwang ko kapag may nagpapa-order ng maramihan. Hindi ko naman po kakayaning mag-isa. Kaya naman, nagpatulong na ako kay Ninette. So, shoutout nga pala kay Christine na siyang nagbigay ng dahon ng saging. Thank you po, Ma'am Christine, dahil kung hindi dahil sa inyo, ay hindi po matutuloy ang aking pa-order ng ubi suman moron. So, ganyan nga mga kawaray. At bago kami umuwi, pinaghati-hati ko na o pinagputol-putol ko na nga po ang dahon ng saging para hindi na nga po mahirapan pa kung sakaling mapunit man, at least hindi na po ganun kadami ang mapupulot. At dahil nga mayroon na akong dahon ng saging, kaya naman pumunta na agad ako sa bilihan ng mga ingredients para sa ating suman moron. So ito nga, nakakita nga po ako ng rice flour. Tamang-tama talaga itong ating rice flour para sa ating suman moron. Hindi na natin kailangan pang magpagiling ng bigas. So ganito lang, plus. And then, pagpagiling pa, may bayad yon, kaya mas mahal kapag magpapagiling ka pa. So, ang ginawa ko, eto nga, parehas lang din naman po yung rice flour. Yan po ang ating ginamit para dito sa ating suman moron. So, hinanap ko na nga po ang ating mga ingredients dito. Nandito lang po ito kay ate, shout out kay Ate Len, na napakalapit lang sa amin at parang kapitbahay lang po namin yung binibilhan ko ng mga ingredients, kaya hindi po ako nagtatambak sa bahay or hindi po ako bumibili ng maramihan. Bawat luto ay bumibili na lang po ako sa kanya dahil malapit lang din naman. So ito, nakabili na nga po tayo ng ating ingredients para sa ating suman moron at pumunta na nga tayo sa ating mga niyog. So, eto nga, sabi ko bakit kanina wala pang dahon ng saging at bigla na lang nagkaroon ng dahon ng saging si ate at ang sabi niya di-deliver lang. Hindi na nga sana kami kumuha pa sa malayo para mahirapan pang kumuha ng saging, mayroon pala siya, pero bumili din po ako para nga in case na magkulang po ang ating dahon ng saging ay mayroon po akong available. At pagkadating ko nga sa bahay, ay inuna ko pong idarang itong ating dahon ng saging para hindi na po tayo mahirapan. At pagkatapos nga po nating idarang ang ating dahon ng saging, ipinagsama ko na rice flour 750 grams. Inuna nga po natin itong ating rice flour 750 gram. Ito nga po, ang isang plastic nito ay naglalaman ito ng 500 gram. And then ang ginawa ko ay 1.5 plastic nga po. Dahil dalawa po ang flavor na ito, unahin po nating lutuin ang ating white flavor. So, ganyan lang po ang ginawa ko mga kawaray. Ang bawat flavor na gagawin natin ay 1.5 sugar 1.5 cups. At ngayon maglalagay tayo ng sugar, 1.5 cup lang para hindi ganun katamis. Mag-balance lang po ang lasa niya. Napaka the best ang lasa nito dahil hindi ganun katamis at konti lang po ang ating sugar. 1.5 sugar. And then, maglalagay nga po tayo dito ng ating konting-konting asin lang mga kawaray para pambalance lang nga po ng lasa dito sa ating suman moron na ito. Unahin lang po muna nating haluin ang ating mga dry ingredients. Once na okay na, ay magpakulo na nga po tayo ng ating gata. Ang ginawa ko mga kawaray, bumili nga po ako ng gata, and then nilagyan ko na lang ng tubig. Kaya naglagay po ako dito ng 6.5 cup, and then itong evaporated milk. At dahil nga po, sa tingin ko ay kulang pa, nagdagdag ako ng gata.
1 Peanut, half 1/2 cup din cup. po. Kaya ang equivalent na nilagay na Margarine, dito 1/4 ay 6 cup. and a half cup ng ating gata. And then, naglagay din po ako ng margarine at ang ating mani. Huwag niyong kakalimutan na maglagay ng mani and then margarine para mas masarap ang ating napakasarap na suman muron. Yun talaga ang original. Maglalagay kayo ng mani and then maglalagay kayo ng butter. Para sa akin, butter or margarine ay mas the best na ilagay. Mga kawaray, hayaan lang muna nating pakuluin itong ating liquid ingredients para masarap ito. Kailangan kulong-kulo na bago natin ilagay dito ang ating dry ingredients. So kapag kumulo na siya mga kawaray ay dahan-dahan or unti-unti nating ilalagay dito ang ating dry ingredients. So ganyan lang po mga kawaray, wag po nating biglain ang paghalo ng ating mga ingredients dahil mahihirapan po tayong haluin ito dahil bubuo-buo siya bigla. Kailangan dahan-dahan lang at talaga namang kailangan nyo ng lakas na paghahalo nito dahil nga po parang maha po ito kapag hinahalo. Once na ganyan na, matigas na, ang ibig sabihin lang yan mga kawaray ay okay na itong ating first flavor. Ito yung ating white flavor na punong-puno ng ating butter and then naglagay tayo ng marami ding pong mani. So pagka okay na, ganito na, matigas na, ihanguin na natin. Lagyan na po natin ito sa ating mga lagayan. At pagka okay na mga kawaray ay susunod naman na po natin ang ating ube flavor. So ganyan lang po, kailangan po medyo matigas pa dahil nga po ay babalutin natin pa. At ngayon na nga mga kawaray ay lutuin na din po natin ang ating ube flavor. Ito nga po ay gumamit ulit ako ng rice flour, 750 grams. Isa at kalahating plastic na ito. At yun lang po ang gagamitin natin. At maglalagay na nga din po tayo dito ng ating sugar. At para hindi matamis ang ating muron, ay 1 cup lang ng ating sugar ang inilagay ko. And then maglagay tayo dito ng konting asin para mag-balance ang lasa niya. At pagkatapos ay magpakulo na ulit Got a tayo 6 ng ating and a half cup. 6 and a half cup. At ang ating evaporated milk, 1 half ng ating Condensed milk, 300 and then milliliters. condensed milk. Ito yung sinasabi ko UBE na flavor mas to pinasarap kapag may condensed milk. Evaporated milk, kaya naglagay tayo. OB flavoring, naglagay tayo ng 2 teaspoon para the best ang lasa at ang kulay nito. So maglalagay pa tayo ng peanut kung mayroon pa kayong sumobra ng mas peanut. Mainam na maglagay pa kayo ng peanut dahil isa sa nagpapasarap ng ating suman ay ang ating peanut. So ganyan lang, kapag kumulo na ay dahan-dahan po ulit natin ilagay ang ating mga dry ingredients. Huwag po natin itong biglain dahil kawaray ay talaga namang kailangan nyo po ng lakas dahil po mangangawit ang braso nyo dito. Kapag kaganyan lang, ibig sabihin lang yan ay malapit na po itong maluto. Mga kawaray, alam ko na mahirap talaga ang paghalo nito pero malaki ang kikitain nyo dito. Kung ang inyong puhunan ay 300 pesos, ang babalik sa inyo ay 1,000. So kapag ka 300 ang puhunan nyo, 1,000 po ang lahat ng benta nyo and then meron kayong 700 na income. So ganyan, babalutin na nga natin, natatapos na nga po natin itong lutuin. Ngayon ay babalutin na natin. Sa ating pagbalot, kailangan punasan po natin ang ating dahon. So dito ay gumamit nga po ako ng 1/4 cup, yan lang. Then yan ang gagawin natin, iro-roll lang po natin ito muna ng ito ay pahaba. So, ganyan lang. And then, kapag na-roll na nga natin ang dalawang kulay, ang dalawang flavor, ang ating white and then ang ating ube, ngayon ay pagsasamahin na po natin sila. So, ganyan lang. Pinagsama lang po natin. Napakadali lang ang pagbalot nito dahil hindi na nga po ako gumawa ng palaman. Simple lang po ito. Kaya ganyan. So, ang pagbalot talaga nito mga kawaray, kailangan mahigpit po ang pagtali natin. Kasi kapag hindi mahigpit, ay talaga namang papasukin po ito ng tubig. Kailangan ang pagtali nyo ng sumang muro nyo ay mahigpit na mahigpit. So, ganyan lang talaga, kailangan nyo ay balutin ng maayos.
natin ito. Ngayon naman ay gupitin natin ang mga taling sumobra and din ang ating dahon para maganda tingnan sa ating mga customer. So ganyan lang mga kawaray, and then ilagay na po natin ito sa ating kaldero. Dito nga po ay malaking kaldero ang ginamit ko para isang salang na lang po ang ginawa ko dito. So ganyan lang mga kawaray, napakabilis lang ng pagluto. Doon lang tayo mahihirapan sa pagtali. Water 10 At cups. naglagay nga po ko dito ng 10 cups of water, ayan, para mabilis maluto. At pagkatapos nga na naglagay na ako ng tubig, ay isinalang ko po ito ng 50 to 55 minutes o malapit na sa 1 oras. So ganyan lang mga kawaray, umabot nga po ito ng 55 minutes sa pagluto ko at tiningnan ko kung luto na. Ayan, chinek ko yan bago ko hanguin. Kailangan i-check nyo kung luto na nga ba. Kapag luto na ay okay na nga po ito mga kawaray. At pwede na po muna natin ito ilagay sa ating mga lagayan. Once na ito ay okay na at luto na, wag nyo itong pababayaan o palamigin lang sa kaldero na may tubig pa dahil lalata po ito at sisipsipin ang lasa nitong ating at tsaka na po natin hanguin pagka malamig na. So hindi po ganon. Kapag okay na at ito ay luto na, ay hanguin agad natin ito para hindi po pasukin ng tubig. So ganyan, okay na po siya at hinihintay ko lang pong lumamig ito dahil i-deliver ko nga po ito sa mga nag-order sa akin. At nagtira lang po ako para ipakita ko sa inyo ang pag-slice ko dito. So ganyan lang mga kawaray, napakadali. At ito na nga po, malamig na at ito yung akin na hindi ko binenta. At ipakikita ko nga sa inyo kung gaano nga ba kaganda ang ating suma na ito. Talaga namang o-order at o-order ang inyong mga customer. So mga kawaray, kung bago ka lang sa aking channel, dito ay pwede kang humiram ng mga picture na pwede mong ipang-post sa inyong FB. Dalawin niyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabikis, at ipopost ko po ang mga picture na ito at pwede niyo pong hiramin. So, eto na mga kawaray, kung ikaw ay nanonood, ay para hindi masayang ang panonood mo ay mag-comment ka at magpakilala, ilagay po ang inyong pangalan dahil kapag 100,000 subscribers na ako ay pipili po ko ng 2 mananalo ng ating uben. At alam kong makakatulong po ito sa mga nanay na nasa bahay lang at gustong magsimula ng kanilang negosyo. At ito na mga kawaray, magsha-shoutout na tayo sa lahat ng palaging nanonood, talaga namang sumusuporta sa atin at nandyan para sa ating mga recipes. Thank you po sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa akin sa Madiscarding Waray. At ang masasabi ko lang, kung hindi dahil sa inyo, ay wala po ang Madiscarding Waray YouTube channel. At ito nga pong aking kuya, talaga namang pumunta pa nung nakita nga niya o nung nalaman niya nga po na mayroon po akong sumandal. Paborito niya po ito. So ito na mga kawaray, mag-shoutout na muna tayo sa lahat ng mga nanonood at sa atin. At ito na mga kawaray, unahin po natin i-shoutout si Ma'am Marivet Manggaring. Wow, iba't ibang kulay, sarap naman. Si Ma'am Melita Semeni Viscio, ang sabi niya sarap ibenta sa school. Thank you Ma'am Jazz sa magandang pang negosyo. Shoutout din po natin si Sir Rene Cervantes. Good morning kabayan, happy Monday, good morning. Wow, ngayon lang ako nakakita ng sarap na yan sa tingin ko. Ayan, Ma'am Helen, shoutout po sa inyo at sa family nyo. Shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol na walang sawang nanonood at palagi nagko-comment sa ating YouTube channel. Good morning Miss Jazz, Caitlin Negosyo rin. Wow, ang ganda ng mga kulay. Maakit, bumili ang mga bata. Ayan, matry nga, wow, ang sarap. At si Shirley Lovero Dili, ang sabi niya gawin ko ito sa amin is Iskulan Sisi. Shoutout po natin si Ma'am Marlit Luzano. Ang sabi niya, hello ma'am, silent viewer po ako ma'am from Manalo, Fortis, Bukidnon. Ask ko lang po paano po ang brand na. Ayan, shoutout po natin si Magdalena Buhe. Ang sabi niya, happy Monday sis, ganda ng
at yummy. Shoutout po natin si Virginia Erigel. Ang sabi niya, look so yummy. Shoutout po natin si Mama Maria Corazon Tanola. Ayan. Ito ay nagbabalik si Mama Maria Corazon Tanola na palagi nagko-comment sa atin. Shoutout po natin. Good morning, Ma'am Jazz. Salamat po. Madaling gawin. So, ayan, dati kasi nagko-comment din po to sa atin si Ma'am Maria Corazon at ito ulit siya ngayon. Shoutout po natin si Jose Joe. Good morning. Thank you a lot. Another pandagdag na naman pang negosyo kawaray. Shoutout po natin si Feli Gansagan. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Love it. Ang sabi niya. Shoutout po natin si Ma'am Marisa Bombales. Ayan, ito rin po yan. Ang buhay niyan. Ma'am, kapag ginagawa nyo to ay pwede na pong ilagay sa garapon. Kailangan hindi po mainit, may sisingawan para hindi po matunaw o malusaw ang ating asukal. Shoutout po natin si Jasmine Mauricio. Thank you for sharing, Madam. Ayan, salamat po sa lahat ng mga nanonood at mga nag-comment at patuloy na nag-comment sa akin at nababasa ko po yan. Tuloy-tuloy nyo lang po. At sana, God willing, ay umabot na ako ng 100,000 subscribers para mayroon na po akong mapipili sa inyo na mananalo ng 2 oven at pangako ko po yan. At congrats na po natin ang lahat ng mga nanalo na dito sa aking YouTube channel. Thank you sa walang sawang panonood pagkukomment nyo sa akin sa inyong lahat mga kawaray. Thank you and God bless po sa inyong lahat.